Mapagpalang araw mga kahabi. So, kumusta po ang bawat isa? So, ang tatalakayin natin ngayon ay yung mga tanong ng ating mga kahabi. So, bigyan natin ng pansin, bigyan natin ng kasagutan yung kanilang nais malaman sa pamamagitan ng buhay mag-iibon. So, kung bagong viewers po kayo sa channel nito, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So, yung topic natin dito mga kahabi ay regarding po sa buhay mag-iibon. Gusto natin maka-encourage, gusto tayo natin mag-advise, gusto natin makatulong sa mga baguhan natin ng mga kahabi or yung may mga tanungan. So, yun po yung ating topic, yung ating content dito sa Olen Aviary at iba pa. So, ganun din po yung tanong ng ating kahabi na si Kahabi Basi. Anong size po ng cage nyo sa medium bird and magkano? So, yun po yung tanong natin kahabi. So, shoutout po sa iyo, Kahabi Basi. So, ito mga ginagamit ko mga kahabi, ito ay, ang size nito ay 2 by 2 by 4 feet. So, ito po ay para sa ating mga medium bird. Ang presyo po nito ay na-avail ko ito kay Tita Nix ng Naga. So, 3,000 po ang isa. So yan po, kahabi, ang ating cages. 2 feet yung taas, 4 feet yung haba, at 2 feet din yung lapad. So, 2 by 2 by 4. So, yun po yung ginagamit natin na cages. So, yun po. Gauge 14 po, ito. Nung nalagyan ko nung nagpa-additional ako ng drawer type para sa mga feeder ay nagkakalaga po ng 3,300 po ang bawat isa. So, gauge 14 na po ito. Ito yung pina-additional ko na drawer type para sa ating mga feeder. So, ito po, Kahabi Basi. Yan, dalawang feeder, dalawang side. Ito, para sa tubig, ito yung pina-customize natin. Yan, sa tubig at sa feeds. So, safety po siya dahil hindi siya makakalusot dito. So, ito yung bagong pina-customize ko. So, ang size nito ay 2 by 2 at ang gauge po nito ay gauge 14. So, nagkakalaga po ito ng 3,300. Dito po ito sa Bicol, sa Naga, kay Tita Nix. Pwede nyo po kayong mag-inquire sa kanila. So, para kung magpapakustomize kayo ng cages. Sa nest box ko naman, ito yung 16 by 16 by 18. 12, sorry. 12 by 12 by 18. So, ito po yung ating tagging ng ating mga GCC. Green Chick Conure. Ito, may leg band sila. So, ito yung ating isang breeder. Ito naman yung ating pangalawa. So, yun po. Ang ating Kahabi Basi sa inyong katanungan. Ito yung ating cages para sa ating mga medium bird. Ito naman. So, ito po yung gamit ko na cages na para sa acting medium birds. So, lahat po yan ay 2 by 2 by 4 feet. So, yun po. Hope meron tayo nakuhang idea, Kahabi Basi, doon sa inyong katanungan kung anong size ng ating medium bird. Shoutout po sa inyo. At ganoon din po si Kahabi Reggie Romarate. Good eve, sir. Sir Olen, may available pa po bang handpid na Indian ringneck na kayang i-ship sa Aklan? So, Kahabi Reggie Romarate, shoutout sa inyo. So, wala na po akong available na pang handpid dahil meron yung handpid ko rito ay hindi ko muna siya ipang-out. So, ang maganda niyan kung handpid ang kailangan nyo kahabi ay doon mismo malapit sa lugar nyo. Kasi kung ipapaship pa tapos handpid yung kukunin nyo, so delikado po ito sa inakay na i-handpid, lalo na kung ilang months pa lang dahil kailangan tong i-maintain yung kanyang
pagkain sa travel, lalo na kung malayo po ang pinanggalingan. So, anong advice ko, kahabi, Reggie Romarate, sa malapit sa lugar nyo po, diyan po sa Aklan, kung mag-abel po kayo ng handpid. So, mahirap po ibiyahe ang handpid kung malayo po. Ako po, ang location ko ay sa Bicol area. So, mga kahabi, wala po tayo munang available na pang-handpid kasi yung ating na pisa na handpid na chicks ay hindi muna natin ito ipang-out. Ito po yung ating chicks ng ating albino at saka gray pallid. So ito po yung parents na albino po at saka gray pallid yung cock. So yung anak po nila ay tatlo. Merong gray pallid po, merong isang blue pallid at merong isang gray pallid. So napakaganda. So ito po yung chicks nila. So hindi po muna natin ito ipang-out. Pararamihin natin to. So yun po mga kahabi, maraming salamat. So ang available ko rito mga kahabi ay Indian ringneck na almost mag 2 years na. 1 year and 10 months na po sila. So yun po ang available ko ay green split ino. So wala pa po siyang DNA. So yun po ang isusunod natin, ipapa-DNA natin para makita natin yung gender ng mga pang-out natin ng mga Indian ringneck. So yun po, kahabi Reggie Romarate. So yung available ko naman ngayon mga kahabi, ito ay 1 year and 10 months na po. Ito mga green split ino. Kasi yung parents nito ay green cock at lutino yung hen. So meron tayong available na 7 po. Ito, 3 at meron tayong 4 dito. So malapit na to magmamature na kasi 1 year and 10 months na po sila. So malapit na, ilang months na lang at magto 2 years na. So mag-start na po ng breeding. So meron tayo rito blue tortoise pero hindi muna ito natin bang out. Ito ay isang cock. So pinilagay ko muna rito sa flight cage para kung meron siya makakapareha kung merong hen dyan. Pero yan, wala pa pong mga DNA. So yun po. Kung wala namang mag-abel, ay gagawin natin itong breeder. So hindi ko naman siyang pinoforce na ibenta kung sino lang po may gusto. So ito po yung iba nating mga bagong parisan. Green at lutino. So naiilap sila dahil hindi sila mga handpid. Tapos ito ang pangalawa, blue tortoise at saka blue. So ito po yung ating cages. So ganun din po si Kahabi Joshua Jenel. Sir, from Batangas po ako. Ask ko lang po, pag bumili po ba ako ng Indian ringneck na nagbebenta, yun po bang papels ng ibon ay another bayad din po ba? So yun po yung katanungan ng ating kahabi na si Joshua Jenel. So shoutout po sa inyo. So ganun nga, marami tayong mga kahabi na nalilito regarding po sa pag-avail ng ibon. So ganito po ang proseso niyan. Sa totoo lang sana, ang pagbibili tayo ng ibon no mga species na mayroong kasamang papel, dapat pag bumili tayo ay include na po yung papel doon sa pag-avail natin ng ibon. Hindi po ito nagiging separate. Kaso sa senaryo, sa realidad, meron kasing mga kahabi natin na nagbebenta ng mga ibon or mga species na wala naman pong papel. So nagkakaroon ng ang diferensya nito, ang nagiging issue nito ay nagkakaroon ng kompetisyon sa presyo. Dahil yung si breeder o si seller na nagbebenta ng walang papel ay medyo mababa ang presyo. Doon sa naman sa nagbebenta ng breeder o seller na mataas ang presyo with papers. So akala nila na separate pa ang bayad ng papel.
kasi nagkakaiba sila ng presyo. So yun po ang nagiging batayan ng ating mga kahabi na bumibili ng ibon na bakit si breeder A ay mas mura dito kaysa breeder B. Ngayon, pag ililes natin yung papel, presyo ng papel ay halos naman nagkakapareho sila ng presyo. So, yun po. Ang advice ko, kung gusto nyo ng ibon na mayroong including papers, ay doon po tayo sa bumili sa mga legit na seller at breeder. Include na po yung papers niyan. Hindi po yan nahihiwalay doon sa ibon. So kung gusto natin maging legality, dapat pagbibili tayo ng mga ibon ay with papers para po maparehistro natin sa DINA. So hindi rin naman natin masisisi ang mga kahabi natin na nag-aalaga ng walang papers, yung mga kahabi natin na bumibili ng walang papers or walang documents. So as to them na po yan. Hindi ayoko mag-judge. Hindi naman po tayo, wala po tayong authority para mag-judge sa kanila. So kanila po yan, decision nila yan dahil sila naman po yung mag-aalaga. Ang sa akin lang ay advice dun sa mga tanong sa atin ng ating mga kahabi. So yun po, maraming salamat. So last but not the least, yung tanong ng ating kahabi na si Gilbert Vilasano. Pwede po ba colony breeding sa San Conyor? So sa shoutout po sa inyo, Gilbert Vilasano. Sa tanong nyo sa San Conyor, ay hindi ko pa po na-experience. Ang na-experience ko sa colony breeding ay yung mga Indian ringneck. So yung cages ko ay 5 feet by 10 feet and 7 feet. Ay nag-colony breeding ako ng 4 pieces or yung 2 pairs. Ngunit nung nagkaroon na po sila ng egg, ay nagkaroon po sila ng awayan. So territorial po ang Indian ringneck. So hindi po sila advisable na colony breeding. So mga kahabi, ito lang ang gusto kong i-share. Ito yung dating colony breeding cage ko ng Indian ringneck. So itong sukat nito, yung harapan natin ay 10 feet, yung lapad nito ay 7 feet. So ito po yung dating colony breeding cage ko. So mayroon tayong two-door para safety. Ngunit hindi po tayo nag-success sa pag-colony breeding ng Indian ringneck. So kaya pinag-separate ko na sila at nilagay ko sa 2x2x4. So ngayon pinalitan na lang natin ito ng isang pares na black-headed guys. Yan po sila. So ito yung kanilang nest box. At ayan nyo po itong isang pares na black-headed guys. So ito po yung ating ipinalit dito sa ating colony breeding ng Indian ringneck before. So yun po. So malaki para sa kanila. Para mag-enjoy sila dito. So meron pang swing para sa kanilang dapuan. So ito po yung ating dating colony breeding ng Indian ringneck na hindi po nag-success. So sa San Conyor, pwede nating magtanong tayo sa mga expert sa San Conyor. So sa San Conyor, hindi ko pa na-experience pero meron nakita akong hindi po sa Pilipinas, sa ibang bansa na nagkaroon ng colony breeding sa San Conyor. Ngunit malaki po yung kanyang cage o yung aviary at maluwag po. So parang isang bahay po at naglagay po sila ng mga nest box. So sa tingin ko pwede naman ang colony breeding sa San Conyor, ngunit malaking dapat na kulungan o yung aviary. So doon sa colony breeding na San Conyor ay hindi po ako sure kung magsasucess pag colony breeding. Ang ginawa ko ay ito rin 2x2x4 din na cages para sa isang pares na San Conyor. So ito lang po ang aking San Conyor. Bago pa lang po ako nagsa-San Conyor. Isang pares po yan. Meron din tayong isang peraso na San Conyor Red Factor. So ito, 7 months pa lang po ito. Hence, pina-DNA natin. So maghanap tayo ng mga kapares nito. So bata pa po ito. 7 months pa lang na San Conyor Red Factor. Maraming po salamat mga kabis. Sharing po muna tayo sa ating mga kahabi dito sa ating second floor aviary.
Yun po mga kahabi, hope meron tayong mga natutunan regarding po sa ating talakayan bilang isang buhay mag-iibon. So maraming po salamat. At kung nagustuhan nyo to, humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So nais ko rin pong shoutout ang ating kahabi na patuloy na sumusuporta. Mga silent viewers dyan, shoutout po sa inyo. Si kahabi Juan Arwin Gilas, shoutout po sa inyo. Si kahabi John Casas ng sa Binyan, Laguna, shoutout po. Si kahabi Kuya Joms TV, shoutout po. Si Tits Limor, shoutout po kahabi. Si kahabi Victor Aguila, shoutout po. Si kahabi Alberto Ramos, shoutout po kahabi. Si Jason Limbo, shoutout po. Si Andresito Sabino Delgado, shoutout po kahabi. Si kahabi Chinchin Vicente, shoutout po. At si last but not the least, si kahabi Ares Villafranca. So maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman regarding po sa ating napasukan na hobby, sa ating kakahiligan na libangan ang bilang isang buhay mag-ibon. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa pag-aalaga ng ibon. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.